Samantala, kasado na sa Nobyembre ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Pero ang abogado ni Duterte humirit ng panibagong fitness test para i-check kung fit to stand trial ang dating Pangulo. No-show si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court. Para ito sa kasong crimes against humanity na isinampalaban sa kanya, kaugnay ng madugong drug war. Si Attorney Peter Haynes na pumalit kay Attorney Nicholas Kaufman ang humarap para kay Digong. Ayon sa prosekusyon, kailangan nila ng hanggang September 30 para tapusin ang evidence disclosure. Pagtapos niyan, handa na raw silang simulan ang trial. Sinubukan namang humirit ng kampo ni Duterte na sa December 30 na simulan ang paglilitis. Pero napagkasunduan ng trial chamber na idaos na ito sa November 30. We will be ready for whenever you want it to start, but our anxiety is that that should not be a date which leaves us with perhaps 1 or 2 months after the end of prosecution disclosure. Ang Council for Victims naman, sang-ayon na simulan ng trial sa November, pero matagal na raw kung aabutin pa ito ng 2027. Binigyan naman ng trial chamber ang prosekusyon ng hanggang August 24 para magsumite ng witness list at reports. 70 na witness ang nasa orihinal na listahan nila, habang halos 200 speech naman ang kasama sa mga ebidensya. 197 speeches seems to me, on the face of it, probably not the right word, but it seems to me too much. And I think you need to consider fairly carefully whether you need all 197. That will be narrowed. We will make careful selections. We don't intend to introduce, I'm sure, all 197 of those. Iminungkahi rin ng prosekusyon na ipalabas ang paglilitis sa Tagalog para mas maunawaan. Si Judge Corner naman, pinasusuri ulit sa accredited experts ang fitness to stand trial ng dating Pangulo. Kasunod yan ng bago at hiwalay na request ng kampo ni Duterte. The chamber is obliged to make a separate finding. I rather think we'll wait and see what the reports say before we make such a decision. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maayos ang kondisyon ni Duterte sa kulungan. Katunayan, mas mahigpit na raw na minomonitor ng ICC ang sitwasyon niya sa kulungan. Kung maalala ko, parang January or last year pa nga na yung mga sinasabing tumba-tumba. That was before the confirmation of charges hearing. Ang sinasabi ngayon ng registry, naglagay na kami ng CCTV sa loob ng selda ni Duterte. 24 hours. And in the past 30 days, walang pagkakatumba, pagkakahulog, dapa na nangyari kay Duterte. Kapatid para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. At kaugnay po ng balitang yan, inilunsad na rin ang EJK Truth Commission bilang isang independent civilian-led body na mag-iimbestiga sa mga kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Para po pag-usapan pa yan, makakausap natin sa kabilang linya si EJK Truth Commission Executive Director Carlo Conde. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Angela. Sir, una po sa lahat, kunin ko po muna yung inyong reaksyon dito sa naging resulta ng unang status conference sa ICC kahapon. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito, ang inyong pakiramdam at maging ng mga biktima ng EJK na kasado na nga po sa November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte? Siyempre nagagala kami na itong proseso sa ICC ay gumugulong. Medyo nagulat nga yung marami rin na medyo parang mabilis nga yung development, no? Na November 30 na kaagad ikinasa yung trial. Pero sa mga biktima ng drug war, ito ay definitely good news and ang hope lang ng marami ay talagang tuloy-tuloy na to. And of course, tungkol po dito sa Truth Commission, ano po yung magiging pinakatrabaho nitong EJK Truth Commission at paano po ba ito nabuo o nagsimula? So ang Truth Commission, ang pinaka-mandate nito ay truth-telling tsaka healing. Ibig sabihin nito, mangangalap kami ng mga testimonya, ng mga kwento ng mga biktima ng drug war, mga pamilya, witnesses, victims, at idodokumento itong mga to, i-verify, i-vet, at gagawing mas sistematiko yung
pag-a-archive nito para madaling ma-refer ng publiko at sa memorialization nga na tinatawag natin. No? Ang gusto nating mangyari dito ay itong mga testimonya na to ay kabahagi ng yung paghihilom nga na gusto nating mangyari sa mga biktima ng droga, ng drug war, at saka siyempre ultimately yung accountability nga ng mga may kagagawa nito. Hindi na susukan ko lang, Angela, na hindi korte itong komisyon. Ang gawain nito ay talagang mangalap lang ng ebidensya ng mga testimonya, tapos bahala na ngayon yung kinauukulan na sa gobyerno kaya mga international community kung paano nila gamitin yung mga datos at impormasyon na nakuha namin para mapanagot yung mga dapat managot. So parang magkakaroon din po ba kayo ng mga series of interviews nitong mga concerned or mga stakeholders dito sa investigasyon na ito? Definitely, merong ilalatag na proseso para diyan. May mga pagkakataon during the tinatawag nga nating public truth hearings na imbitahan yung mga biktima or mga witnesses, siguro mga member ng mga police, yung mga may kanalaman doon sa nangyari, at hikayatin silang mag-testify on the record during the truth hearings para mabuo nga yung naratibo ng drug war na hindi lang ito tipong yung drug war dati na sinasabi nila na puro mga addict lang, but itong naratibo ng drug war na gusto natin mangyari ay maging buo at tinatawag na natin na victim-centered. Kumbaga, yung mga biktima, yung mga survivors ang nasa sentro ng lahat, hindi yung naratibo ng Duterte rehimen dati. Why do you think po there is a need to build this Truth Commission? Sa tingin niyo po ba kulang pa yung mga ginagawa pong investigasyon tungkol nga po dito sa EJK at of course yung focus tungkol sa mga biktima? Well, definitely kulang pa. Kasi kung titingnan mo, maganda yung mga ginagawa ng ibang grupo na nagdodokumento din naman ng mga naging karanasan ng mga biktima, pero kulang pa talaga yan. Kasi kung titingnan natin, libo-libo, ang conservative estimate nga, 30,000, ilan lang yan. Yung sa ICC naman, ang saklaw lang yan, yung mga nangyari between 2016 and 2019. Paano yung mga nasa labas niyan? Paano yung mga nung nangyari pa before? At paano siyempre yung mga sa probinsya, sa labas ng Maynila? So kulang pa at ang isang gusto natin mangyari dito ay para ma-pressure din ang mga nasa kinauukulan na umaksyon for accountability at para din mabigyan ng sandata ang international community na kumilos din for accountability din. And kapag po kayo nakagawa na ng report, itong Truth Commission na ito po bang report na ito ay maaaring gamitin ng local and international investigations into the drug war? Oh, definitely. Yan ang isang hope namin, kasi kami mismo ay hindi pwedeng gamitin yung mga yan kasi nga hindi kami korte. Right. So, ang gagawin diyan ay magbibigay kami ng resulta ng reports ng pagsasaliksik namin sa gobyerno, sa kapulisan, sa CHR, sa international community. At sila na ngayon ang bahala kung anong hakbang ang tatahakin nila para nga magkaroon ng accountability. So, kumbaga, although meron na, again, emphasize ko, although meron ng mga ginawang pagsasaliksik yung mga grupo tungkol dito, ay tingin namin na ikulang pa rin at kailangan pang ituloy-tuloy para mapilitan ng gobyerno at kung sino man na gawin yung dapat gawin. Kailan po magsisimula officially itong Truth Commission sa inyong mga gagawing investigasyon? At mayroon po ba kayong timeline kung kailan po matatapos itong investigasyon? At first and foremost, after the investigation, kanino nyo po ibibigay itong mga report na ito? Well, yung timeline nito ay wala pa kaming fix, but ang sinasabi namin ay at least 2 taon itong gugulong itong komisyon. Pero open kami sa idea na mas mahaba pa. Yung hearings mismo, ang tinitingnan namin ay itong mga susunod na mga linggo, once na mailatag na namin yung mga struktura, yung mga facilities, kung saan gagawin at yung masigurado namin na safety at secure yung mga witnesses, malamang by end of July meron ng mga public hearings na gagawin. At dun sa tanong mo kung saan namin dadalhin itong mga to,
yun nga, gagawa ng recommendation at saka reports at bibigay ito sa gobyerno at sa mga kinaukulan, yung mga ahensya ng gobyerno na may kakayahan, may kapangyarihan na gawin yung mga rekomendasyon. Mhm. And upon the establishment po nitong Truth Commission, meron na po bang lumapit sa inyo na mga EJK victims or mga kaanak po nila na nagbigay po ng interes na makipag-coordinate po sa inyo sa investigasyon na ito? In fact, bago nabuo ito, may pagpupulong ng ginawa ang simbahan, yung grupo ni Father Flavi, yung Paghilom, at iba pang grupo ng mga civil society organizations at mga organization ng mga biktima na willing silang makipag-dialogo or makipag-usap or mag-testify sa Truth Commission. Inaano ko yung panawagan nga ng ibang grupo katulad ng Rise Up na sinasabi nila na dapat ay maging isama yung ibang mga drug war victims. Nasa ano talaga yan? Kasama talaga ang drug war victims. At kami mismo ay duldulog sa mga grupo na to katulad ng Rise Up para mag-engage sa kanila. Wala kaming ini-exclude dito, hindi exclusive itong commission na to. So, dudulog kami sa kanila, makikipag-usap lalo at babalikan namin yung mga grupo at individual na nagpahayag na ng pagtulong dito sa komisyon. What about po itong mga pulis o mga opisyal po na sangkot noon dito po sa drug war campaign ng Duterte administration? Meron po ba nagsabi na gusto rin po nilang makipagtulungan sa investigasyon po ninyo? Well, not in those terms. Hindi ganun pa ka-explicit, Pero bukas yung panawagan namin sa law enforcement na pag meron sa kanila na gustong mag-testify, welcome kami. At kasi nga, itong yung isang layunin namin na marinig din yung panig ng kapulisan, ng law enforcement, kahit perpetrators. Kasi may pinagdadaanan din naman yung mga yan. At kung paano natin ma-include, masama yung kanilang mga naratibo. Dahil hindi naman ibig sabihin nito, pagwawalang sala natin sila or anything kasi dapat may pananagutan din sila. Pero importante din na marinig natin yung panig nila. So mayroon kaming standing invitation na ganyan. Mhm. And of course, sir, paano po ba yung funding ng Truth Commission na ito? Ngayon, ang seed funding nito ay nanggagaling sa simbahan, Katolika, saka mga faith-based groups. So kaya ang aming naging advisor at convener ay si Cardinal Ambo David kasi nga ito yung aming prime source ng support. At may pananawagan din sina Cardinal David at iba pang mga faith-based group na kasangkot dito na mag-fundraising, na humingi ng suporta sa iba pang mga grupo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa labas na rin ng mga faith-based groups. Mga donation, mga fundraising grants. So, meron ganun. So, walang gobyernong dito involved. These are all civil society and church-led effort. At we intend to keep it that way. Mhm. And of course, we would like to ask din po, Sir Carlo, may nangyayari pa rin po bang mga EJK hanggang ngayon kahit nga po nakakulong na ang dating Pangulo? Oh, definitely. Meron. Tuloy pa rin yung mga drug-related killings at although hindi kasing sama dati, pero meron pa rin. Sa halos kada araw may isa. Ito ay ayon sa dokumentasyon ng UP Third World Study Center. Meron pa rin nangyayari. Isang aspeto ito na titingnan din ng komisyon. At syempre, hindi naman kami hindi namin ipinagkikibit balikat naman yung iba pang mga patayan or AJK na involved yung mga aktivista or ano pa mga sektor. Kasi nga, pag extrajudicial killing, kailangan talagang merong, yung robust, na kampanya against this. At we intend to keep it that way. Before I let you go po, Sir Carlo, nakikita niyo rin po ba yung posibilidad na magkaroon po ng rekomendasyon itong Truth Commission sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan tulad ng DOJ, ng PNP, tungkol po dun sa mga procedures o proseso ng kanilang mga pag-aresto and anything regarding this issue? Oh yeah, definitely. Kasi nga, ang aming purpose is
based dun sa makikita naming research ay mananawagan ang Truth Commission sa mga ahensya ng gobyerno ayun na reformahin yung criminal justice system natin, yung judiciary. Isa yan sa mga posisyon ng isa sa mga commissioner namin, si Dr. Fortun, na kailangan talaga may reform sa criminal justice system, lalo na sa forensics investigation, sa DOJ, sa judiciary. Kailangan talaga yung mga reform na yan. At yan ang sisikapin naming matugunan. Alright, maraming salamat po sa inyong araw or sa inyong oras din, Ginoong Carlo Conde, ang Executive Director ng EJK Truth Commission.